ganahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Fea Petro Corpuz. Narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes, Friday the 13th. Pero maswerteng araw lakan. Swelde. At narito ang headlines ng ating mga balita. Estudyante ng University of the Philippines nagtap sa 2024 bar exam. Law graduate naman ng Ateneo de Manila University number 2. Magkapatid na Tulfo at dating Senador Tito Soto bumandera sa kauna-unahang survey ng MBC DZRH para sa 2025 senatorial race. Finalist ng mga kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Itinakda ng COMELEC na 66 ang mga official candidates. Investigasyon ng House Quad Committee sa Pogo hindi pa tutuldukan. Contempt order laban kina dating Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Cassandra Ong at isa pa binawi na ng Quadcom dahil sila daw ay nakakulong na. 150 itinuturing na remnants ng mga malalaking pogo mahigpit na minomonitor ng PAOK. Panibagong pagtaas ng presyo ng petroleum products. Abay, nakatakda na naman sa susunod na linggo. Halaga at supply ng manok ngayong Kapaskuhan hindi apektado ng bird flu sa Camarines Norte. Samantala, 3 ang patay kabilang isang sanggol sa nangyaring pananambang sa Maguindanao del Sur. High value target na hulihan ng 51 million pesos worth ng shabu sa Cebu City. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nilabas na ng Supreme Court ang listahan ng 3,962 na pumasa sa 2024 bar exam. Nauna sa bar exam ang law graduate ng University of the Philippines na si Kyle Christian Tutor na score na 85.77%. Number 2 naman ang estudyante ng Ateneo na si Maria Cristina Aniceto na score na 85.54%. Number 3 naman si Gerald Rojas na graduate naman ng Angeles University Foundation na ng 84.35%. Pasok naman sa top 10 ang UP Law graduate na sina John Philip Chua, number 4. Jet Ryan at Marian Lovelyn Joyce Kibarra. At top 7 naman si Kyle Isagiren ng Ateneo de Manila University. Number 8 si Joji Macadine ng University of Mindanao. Number 9 naman si Gregorio Torres ng Western Mindanao State University.
At number 10 naman si Raya Villacorta ng San Beda College of Law. Mula sa 10,483 examinees, 3,962 ang pumasa o 37.84%. Kabilang na ang dating DZRH reporter anchor na si Judy Ann Jana Abejero Bonifacio. Nag-graduate naman ng UMac Ateneo University of Makati College of Law. Samantala mula sa 75 na passing grade, ibinaba ito ng Supreme Court sa 74 na naging dahilan ng pagkaantala kanina ng paglabas ng resulta ng bar exam. At para sa mga bagong pasaabogado, congratulations! Samantala, sa iba pang balita, nanguna ang mga kilalang personalidad sa unang pre-election survey ng MBC DZRH sa 2025 senatorial race. Pasok sa top 12 ng Desisyon 2025 survey ng MBC ang mga sumusunod. Nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng 64.7% rate. Pangalawa, si Senate President Vicente Tito Soto III na may 54.9%. Sunod si Bienvenido Ben Tulfo na nakakuha ng 50.3%. Pang-apat si former Senator Panfilo Ping Lacson na may 50.1% at pang-lima ang dating senador na si Manny Pacquiao. Pang-anim si Senator Lito Lapid. Sunod si Pia Cayetano, pang-walo si Senator Bong Revilla. Pasok naman sa ika-9 na pwesto si Congresswoman Camille Villar. Pang-10 ang actor-host na si Willie Revillame. Ika-11 si Makati Mayor Abby Binay, habang pang-12 si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay DZRH Station Manager Attorney Reggie Hularbal, sinabi nito na ang survey ay independent at pinondohan ng Manila Broadcasting Company. Isinagawa ang Desisyon 2025 survey noong December 7 hanggang 9 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 7,510 registered voters na sa 18 regions sa bansa mula sa 300 na mga barangay at may margin of error na positive-negative 1.13%. Narito si Attorney Reggie Hularbal. Kinover natin ang whole Philippines, 18 regions, 300 barangays nationwide. Dinetermine natin yan, 37 sa Metro Manila, 263 sa probinsya. Proportionate to the voting population yan, Lakay. Every election, meron tayong pre-election, mga 3-4 na pre-election, at saka exit polls. All of these are funded by Manila Broadcasting Company. Walang nangungumisyon o nag-sponsor sa ating mga survey. At ang iba pang nanguna sa DZRH survey, number 13 naman si Senator Amy Marcos. Number 14, Christopher Bongo. Number 15, Secretary Benjamin Abalos. Number 16, former Senator Kiko Pangilinan. Number 17, dating Senador Bam Aquino. Number 18, Dr. Willie Ong. Number 19, dating Senador Gringo Honasan. Number 20, Senator Francis Tolentino. Number 21, Bonifacio Bosita. At number 22, dating Governor Luis Chavit Singson. Number 23, actor Philip Salvador. At number 24, Congressman Rodante Marculeta. At itinakda naman ng COMELEC o sinabi ng COMELEC na 66 ang official candidates sa pagkasenador sa darating na 2025 elections. Kabilang sa mga kilalang personalidad na pumasok sa talaan na makandidato ay si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ.
Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na naging final ang listahan matapos ideklara ng COMELEC na nuisance sa candidates ang 117 iba pang aspirante. Kabila ang nagsasabing boyfriend daw siya ni Chris Aquino. Ayon sa COMELEC, walang ipinalabas na restraining order ang Supreme Court tungkol sa nabanggit na desisyon, kung kaya't itinakda na lamang sa 66 ang final list ng mga kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Samantala, naghain ng petisyon sa COMELEC ang National Confederation of Labor or NCL para suspendihin ang pagprint ng balota para sa 2025 national at local elections. Hinihiling ni NCL spokesperson Ernesto Arellano na linisin ng COMELEC ang listahan ng mga kandidato para maalis ang mga pekeng pangalan at hindi kwalipikadong kandidato. Anya, ito'y para maiwasan ng insidente tulad ng kay Alice Guo, kilala rin bilang Guo Waping, na matatandaang nanalo bilang alkalde kahit isang Chinese citizen. Dagdag pa ni Arellano sa petisyon nila ang pagsumite ng birth certificate at NBI clearance ng mga kakandidato sa 2025 elections. Binawi na ng House Quad Committee ang contempt orders laban kina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Cassandra Ong ng Lucky South 99 at ang negosyanteng si Tony Yang. Sa huling hearing ng Quad Committee sa issue ng Pogo, nag-motion si Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano Akaluwalhati Karapali na ilif na ay pinataw na contempt sa tatlong personalidad. Dahil nakalong naman na si former Mayor Guo sa Pasig City Jail at naalis na rin bilang mayor ng Bamban na sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Habang si Cassandra Ong naman ay nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong at kasalukuyang merong medical condition. Siyang naman ay nasa custody ng PAOK at may kaso na rin kinakaharap. Binawi na rin ng Quadcom ang contempt order kay Police Major Leo Laraga dahil naman daw sa diwa ng Kapaskuhan. Ba? Kasi ang Christmas niya. Samantala, hindi pa ganap na tinatapos ng House Quad Committee ang investigasyon nito sa isyu ng Pogo. Ito ang nilinaw ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quad Committee, matapos unang sabihin na huli na ang hearing ng komite kahapon sa isyu ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Barbers, may rekomendasyon ng ibang chairman ng komite na magsagawa pa rin ng hearing sa isyu ng Pogo dahil may dalawang witness ang handang tumistigo. Sabi ni Barbers, bagong impormasyon anya ang ilalahad ng testigo kaya hindi pa nila ganap na isasara ang investigasyon sa Pogo. Narito si Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng Quad Committee. It's an entirely new information. That's why we're trying to assess, no? And another witness is willing to, or probably will come out if he and she is willing to divulge whatever they know, no? Doon sa issue dyan, sa bagong information. Samantala, mayigit pang 150 ang smaller scale Pogo ang binabantay ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ito ang sinabi ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz sa gitna na napintong shutdown o pagsasara ng lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa bago matapos ang taong 2024. Ayon kay Director Cruz, ang nasabing mga maliit na Pogo ay mula sa malalaking kumpanya na nabuwag at ni-raid na kasunod ng kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad ang total Pogo ban matapos na masangkot ang ito sa illegal na aktibidad. Pero sinabi ni Director Cruz na sa record ng PAGCOR ay meron na lamang 20 Pogo ang hintay nila na tuluyang magsara
alinsulod sa direktiba ng Pangulong Marcos. Samantala, legal at naaayon sa batas ang plano ni Vice President Sara Duterte na kumuha ng private security para sa proteksyon ng kanyang buhay. Yan ang sinabi ng pambansang pulisya sa gitna ng pagtanggi ng pangalawang Pangulo na tumanggap ng bagong unit ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ito'y basta't kukuha lamang ng security details si Vice President Sara sa mga private detective agencies. Narito ang pahayag ni Fajardo. They are allowed naman po under the law. Remember, aside doon sa PSP na protective security personnel na pinoprovide po ng PSPG, yung ating mga protectives naman po, both civilian and elected and appointed government officials are allowed naman po to engage the services po ng mga private detective agencies po natin. So dapat doon lang po sila kumuha if an individual or group so desires to increase or supplement po yung kanyang security. Ginawa ni Fajardo ang pahayag kahit sinabi ng Vice Presidente na wala itong tiwala sa pulis at militar na bahagi ng VP-SPG. Kagaya ng AFP, giniit ng PNP na mandato nitong protektahan ang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit tumanggi ito sa kanilang serbisyo. Una nang nanindigan si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na hindi ilalagay sa kompromiso ng militar ang seguridad ng pangalawang Pangulo. Narito si Padilla. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leader's security is our top priority. So amidst all of this noise of politics, we remain silent but ready to defend. The AFP upholds our non-partisanship to ensure our full focus on national security. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Philippine National Police gagamit ng mga drones sa pagbabantay o pagpapatrolya sa mga baybayin sa buong bansa. Samantala, Philippine Embassy sa Amerika pinaghahandaan naman ang pagpasok ng bagong administrasyon o pagpasok sa pagiging Pangulo muli ni President-elect Donald Trump. Samantala, pananambang sa Maguindanao del Sur, 3 ang namatay kabilang ang isang sanggol. At bad news sa mga kuya, ayan, abay inaasa na naman ang oil price increase sa susunod na linggo. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesarin Toyota Alabang, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, alas 4:28. Ang balita. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Teya. 12 lakan. Wow, 12 na lang. Ang bilis ng oras, panahon. Ayan, huwag mo nang i-email. Iabot mo na lang sa akin, ha? Samantala, bago ang ilang pang mga balita, abay, i-congratulate muna natin ang ilang pang pumasa sa bar exam. Abay, bati ko na ito aming pamangkin. Sabi ni Kuyang General Moya Pagaduan. Congratulations kay Attorney King. Wow, King talaga, ha? Congratulations sa Attorney King Moises Pagaduan. Magbati mula sa kanyang proud parents, lalo na kay Noble General Moy Pagaduan.
At congratulations din sa bagong abogado. Ayan, itong si Mark Vincent Nieves, Lizel Manalansan, Jenica Ann Dalaw daw, at pagbati mula sa Songko family mula kina Josie at Abet Songko. Congratulations sa mga bagong pasa. Ayan. At syempre, batiin din natin ng happy birthday si Mayora. Ayan. Aba, happy birthday Mayora. Birthday mo pala ngayon. Abay, may bari kang gadiyan dyan sa mataas na kahoy. Happy birthday kay Mayora Ellery Garjola Silva dyan sa mataas na kahoy, Batangas. Abay, binabati ni Vice Mayor Irel Garjola, Congressman Edwin Garjola ng CWS Party List, at mula kay Mr. Elmer Garjola. Happy birthday Mayora Ellery. At happy birthday din kay, birthday din pala ni Erica San Pedro ngayon ng radyo natin, ha? Alabat na dyan, Erica. Alam mo, ang pamirienda ang mga ito. Ayan. Si Angelica Cosme ng DZRH TV. Ayan, si paring Bong Muyar ng DZRH Drama, Jerry Gasper, Mark Daniel Malinaw, Ermilio Cayetano. At happy birthday din kay Noble Bats Vincent Enrico Diato ng Mabuhay Shriners. At of course, Attorney Orlando D. Ayan, ng Marinduque Lodge. At IBP Marinduque. Happy birthday Kuyang. Ayan. At advance happy birthday kay Mr. Cesar Toyota Alabang, na nakaready na ang kulay green na Toyota Tamaro na paraffle sa kanyang birthday. Ang saya naman. Yes. Pakisit yung pangalan natin, Lakay. Sasama ko dyan, ha? At of course, Mr. Ed Gonix Gongona, Mr. Happy birthday. Past Grandmaster Pablo Ko at si Jackie Recio. Ayan. At si Susan Tan. Happy birthday. At siyempre muli, happy wedding. Bukas na ikakasal itong makasama natin sa radyo natin, si parang Jana Lapid at Patricia Rodriguez. Ayan, best wishes. At happy birthday din sa ating masipag na Blue Guard, si Art Donato mula kay Kaloy Pascual. At sa detalye pa rin na ating mga, teka muna, mga brethren, ha? Abay, malungkot na balita, most merciful Roland Paulino, Mayor Lenjay. Abay, ang kuyang natin si very merciful Vic Biscoccio Jr. ng Pinatubulas number 52. At dating reporter ng ABS-CBN, drop his working tools ngayon. Dati pong radio broadcaster, may your soul rest in peace, Brother Vic Biscoccio. Yan, panawagan mula kay Kuyang Dr. Joey Laceda ng Olongapo. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Vic Biscoccio. Pinaghanda na ng Embahada ng Pilipinas sa Washington DC ang pagpasok ng bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump. Nagsagawa na ang Philippine Embassy ng planning conference na dinaluhan ng Philippine Foreign Service Post sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babes Romualdez, dalawa ang pake ng kanilang planning conference. Una, para suriin ang nagawa ng embahada sa nakalipas na 11 months. Ikalawa, para masusing paghandaan ang pagpasok ng bagong administrasyon sa Amerika. At kasama rin pag-usapan kung paano matutulungan ang mga Pinoy TNT sa Amerika. Dahil alam na mahigpit ngayon, mahigpit ang kampanya laban sa illegal immigrants. Itong si Donald Trump. Sinabi pa ng Ambassador Romualdez na oportunidad na rin ang conference upang makapaghatid ng consular at assistance to national services, pati na rin ang pagpaplano ng cultural at public diplomacy programs.
Samantala, muling siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos ang commitment sa Armed Forces of the Philippines. Partikular na binigyan diin ng Commander-in-Chief ay ang suporta ng administrasyon sa modernization ng sandatahang lakas. Sa talumpati sa graduation ng Officer Candidate Training Corps sa Campo Aguinaldo, tiniyak ni Pangulong BBM ang patuloy na pagpapahusay sa kagamitan at paghasa sa training ng mga sundalo. Pangako ni Pangulong BBM ang transformasyon ng AFP bilang world-class na puwersa sa gitna ng mga nagbabagong hamon. Narito ang pahayag ng Pangulo. Members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ilang araw matapos tapyasan ng BICAM ang panukalang pondo para sa modernization program. Samantala, kayo ba ay may sariling negosyo? Kayo po ba ay professional sa doktor, dentist? At kayo ba ay may sariling sari-sari stores, mga misis, mga kuya, ha? O may online business? Alam niyo ba na kayo ay maaaring maging self-employed members at ma-enjoy pa ang mga benepisyo mula sa Social Security System? At kung interesado kayo, ayan, nasa ating kasama natin muli ang head ng SSS Media Affairs Department, si Mr. J. Labadia, upang ipaliwanag ang coverage na ito. Mr. J. Labadia, sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Sir Deo and Miss Teya. Ayan. Good afternoon po. Good afternoon. Mr. J, pakipaliwanag, sino ba itong mga tinatawag na self-employed? Opo, itong ating mga self-employed members, sila po yung mga individual na nagtatrabaho o kumikita pero wala ho silang employer. So maaring sila po yung ating mga market vendors, mga tricycle drivers, magsasaka, or mangingisda. Pwede rin ho yung mga professionals like yung mga doctors and engineers, accountant. Considered po yan. Pati na rin yung ating mga online sellers ay pasok po yan sa category na self-employed. Ang tanong, bakit daw po kailangan pa nilang magpasakop sa SSS? Unang-una po, ito ay mandatory, no? Ang self-employed coverage po ng mga under dito sa category po na ito, under the Social Security Act of 2018 ay mandatory po ang coverage ng self-employed. At bukod po dito, at maganda po na dapat meron ng Social Security protection yung ating mga individual na self-employed members para masiguro po natin na meron din po silang makukuhang benepisyo sa pagka-cases po na nangailangan po sila dahil, for example po, kung nagkasakit po sila, may makukuha po silang benepisyo. Ayan, Mr. J, ayan. Ano ang mga maaari namang benepisyo nga matanggap nitong mga self-employed? Katulad po ng ating mga employed na members po, ang mga self-employed na members ay maaari pong makatanggap ng 7 benefits or yung mga primary benefits po ng SSS. Nariyan po yung retirement benefit. Kapag dumating na po sila ay magretiro, makakakuha po sila ng pension, yung disability benefit kung sakaling nagkaroon sila ng karamdaman na magdulot ng disability. And pwede rin sila makapag-avail yung kanilang mga beneficiary ng funeral and death benefit din po. At katulad po ng nabanggit natin kanina, kung pagka sila ay nagkasakit, meron din silang sickness benefit na allowance. At para po sa mga babaeng self-employed, maaari po sila mag-avail ng kanilang maternity benefit. Magkano po ang buwan ng kontribusyon na dapat nilang bayaran? Ang mga individual or self-employed members po na kumikita ng 4,000 below a month, ang contribution po na katumbas po niyan ay 570 a month. At ang maximum po natin kung halimbawa ang kinikita po ay nasa 30,000 and above, 4,230 per month po ang ating dapat nilang i-contribute sa SSS po. Okay, Mr. J, kung halimbawa ako ay tricycle driver, ayan, magtataho at gusto kong maging makasama sa benepisyong ito. Paano naman ang proseso ng pagbabayad sa kanilang buwanang kontribusyon?
Ang proseso po ng pagbabayad, dahil po ito ay individual payment po, ang pinaka-importante, magparehistro po sila as a self-employed member. Pagka meron na silang SS number, mag-register po sila dun sa ating My.SSS account para makapag-generate po ng payment reference number. Ito po yung gagamitin nila para makapagbayad po sila sa ating mga accredited na mga bangko. Pwede rin po online sa mga mobile apps ng mga partner banks po natin. Pwede rin po sa mga mobile yung mga mobile banks po, yung ating mga mobile wallets po, pwede po tayo makapagbayad niyan. Kailan po ang payment deadline sa pagbabayad ng kontribusyon para sa mga self-employed? Ang schedule po ng pagbabayad ng ating mga self-employed na members are quarterly po yan. Pwede naman po monthly, pwede po quarterly. Basta po pasok nun sa deadline period ng per quarter. For example, ngayon ay December. So yung October, November, December, fourth quarter po yan, pwedeng bayaran hanggang last day of the following month or January po. Ayan, maraming salamat Mr. J. Labadia. Happy weekend, thank TGIF, and Merry Christmas. Maraming salamat din po and Merry Christmas. Mr. J. Labadia, ang SSS Media Affairs Department Chief. At i-congratulate din natin iba pang pumasa sa bar exam, Miss Teya. Ang saya lakay, dami-dami. Yes, yung mga brothers and sis sa Tau Lambda Kappa Fraternity Sorority. Congratulations sa Brad Attorney Paulo Pua, Brad Miko Gutierrez at sis Gia Dakuan. Binabati ng mga kapans at binabati ni Judge pangalan mo na sis, ayan Judge Dakuan. At happy birthday din na sa kapanagkasangay Brad LP Jubakuyag at Brad Lukman Blo. Ayan, Brad Lukman Blo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samantala, gagamit na ang pambansang pulisya ng mga drones sa pagbabantay o pagpapatrolya sa mga baybayin sa buong Pilipinas. Wow! Mula ba Batanes kina Mayor Marilo Cayco hanggang Tawi-Tawi, kina Governor Sakurtan sa Sulu. Ayon kay PNP spokesperson Geraldine Fardo, ito ang nakitang tugon ng security sector sa hirit na ilang lokal na pamahalaan na ang dadagdagan ng pagpapatrolya sa mga karagatan. Aminado ang hanay ng PNP na magastos gumamit ng water assets para rumoda sa mga coastal areas ng buong kapulungan. Pero kung tuturo naman anya ang PNP, sa PNP ang Coast Guard at Armed Forces, ay mas magandang mapatindi ang monitoring. Bagamat hindi binabanggit kung ilang drones ang bibilhin ng Philippine National Police, sinabi na ito makatulong ng malaki ang unmanned aerial vehicles ng PNP para sa monitoring sa ating mga karagatan. Samantala, matatanggap na sa susunod na taon ang mas mataas na subsistence allowance sa mga uniformed personnel. Ito ay matapos maaprubahan ng panukalang 2025 national budget kung saan pasok ang mas mataas na pondo sa susunod na taon. Mula sa 150 pesos ay magiging 350 pesos na ito o katumbas ng 10,500 pesos kada buwan. Pagtiyak pa ni House Speaker Martin Romualdez na hahanapan nila ng paraan na maitaas ito muli sa susunod na budget season. Inanunsyo rin ni House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co kay Lieutenant General Facundo Palafox IV, Commander ng Southern Luzon Command, na matutupad na ang pangako na itaas ang subsistence allowance ng mga sundalo. Samantala sa ating mga reports mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos sinaprubahan na ang pagbibigyan ng SRI. Ano itong SRI bonus ba ito? 13-month pay?
sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Aba, paano yung mga nasa private sector naman? Paano na tayo? Sana all. Aris number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Ms. Thea, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order number 27 na nagpapahintulot sa pag-release ng Service Recognition Incentive para sa lahat ng kawani ng gobyerno para sa taong 2024. Sa ilalim ng kautusan ng SRI para sa mga empleyado ng Executive Department ay hindi lalampas ng 20,000 pesos. Kabilang dito ang civilian personnel sa national government agencies, kasamang state universities and colleges at government-owned or controlled corporations. Gayon din ang uniform personnel ng AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, BJMP, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, sa unang pagkakataon ay makukuha ng mga guro ng buo ang kanilang SRI. Mula 15,000 noong 2022 at 18,000 noong 2023, magiging 20,000 na ito ngayong 2024. Para naman sa mga pulis, kung noong 2023 ay 12,500 lang ang na-receive na SRI, ngayong 2024 ay magiging 20,000 na rin ito. Saklaw rin ito ang mga empleyado sa legislative at judicial departments at iba pang opisina na may fiscal autonomy at mga empleyado sa local government units at local water districts. Gayunpaman, ang pondo para sa pagbibigay ng SRI ay nakadepende sa available allotment ng ahensya na siyang magpapasya sa halaga ng SRI na ipagkakaloob sa kanilang mga empleyado. Ang SRI ay isang insentibo na ibinibigay sa mga kawani ng gobyerno bilang pagkilala sa dedikasyon sa serbisyo publiko. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. At congratulations din sa isang bagong pasang abogado, si Attorney Juan Carlos Brillantes. Aba, ito pala ay Chief Container, siya ay Chief Container Officer ng Bureau of Customs sa Manila at anak ni General James Brillantes ba? Congratulations, Attorney Juan Carlos Brillantes. Samantala, proteksyon sa karapatan, pagtaguyod sa hustisya at pagsisilbi sa taong bayan na may integridad, mensahe ni Speaker Romualdez sa mga nakapasa sa 2024 bar exam. Idetalye mga balita, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya Lakay, dapat protektahan ang karapatan ng ating mga mamayan at maging bahagi ng pag-unlad ng bansa. Mensahe ito ni House Speaker Martin Romualdez matapos i-release ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa 2024 bar exams. Ayon kay Romualdez, sa pagsisimula sa kanilang profesyon bilang mga abogado, isipin ang kabutihan at gamitin ito para mapanatili ang respeto sa karapatan ng bawat mamamayan. Sabi ni Romualdez, kailangan ngayon ng bansa hindi lamang ng talino ng mga bagong abogado, kundi tapat at patas na paglilingkod na mga prioridad ay maglingkod. Si Romualdez ay alumnus ng College of Law ng University of the Philippines. Sa resulta ng 2024 bar examinations, nanguna ang UP Diliman sa top 5 at sinunda naman ng Ateneo de Manila University. Ako si Milky Riganan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky. Samantala, Taguig LGU, nanawagan naman kay ACA Teachers Party List Congresswoman Franz Castro na maglabas ng paglilinaw sa nangyaring shooting incident. Paano na-involve si Congresswoman Franz Castro? Aris number 27, Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay at Miss Thea, nanawagan ngayon ang pamalaang lungsod ng Taguig kay ACA Teachers Party List Representative Franz Castro na maglabas ng clarificatory statement kaugnay sa pahayag dito sa House of Representatives sa shooting incident. Ginit ng lungsod na hindi sa Bonifacio Global City sa Barangay Fort Bonifacio nangyari ang insidente ng pamamaril na iniulat dito ni Castro noong December 11, 2024
sa 13th Public Committee hearing ng House Quad Committee. Bukod sa sinabi ng driver ni Castro na si Jeffrey Atun, nilinaw rin ng Southern Police District na nasa area ng Makati Avenue sa Makati City ang shooting incident at hindi sa Taguig. Iginit ng lungsod ng Taguig na dapat linawin ni Castro ang first statement nito para maikorek ang tamang ulat na may kinalaman sa seguridad ng publiko. Sa kaugnay nito, sinibak sa pwesto ang Chief of Police at Substation 6 Commander ng Makati at mga tauhan sa hindi na italang shooting incident. RH27, no Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, muchas gracias, Noche Caca, sa Buenas tardes. Standby Val Gonzales. Oras, Ninang Thea. Kulang-kulang 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. I-congratulate din natin ito, Aling Felicidad. Si Attorney Mark Angelo Asuncion Bariso. Nakapasa rin sa katatapos na bar exam. At congratulations, happy birthday kay Lola Luz. Lola Luz Batobara Dalog sa kanyang 78th birthday ngayon. At para sa mga nag-aabang ng palitan ng dolyar, yan, magkano lakay? Ang sabi ng ninong Michael is my guy, nagsara ang palitan sa foreign exchange ngayon. Sa dollar ay 58 pesos and 47 centavos per dollar. Tumatatag ang piso, lakay? Abay, tumatatag ang piso. Ayan, at least di na umabot ng 59. At sa iba pang mga balita, namatay na 4 na namatay sa nangyari aksidente sa Katipunan na flyover. Aba, wala pa raw natatanggap na tulong. Nako. Mula sa may-ari ng truck na naka-aksidente sa kanila. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor Deo at Miss Thea, kahit 5 ay wala pang nakukuhang asistans o bayad pinsala sa pamilya ng 4 na namatay, maging ng maraming nasugatan sa aksidente sa flyover ng Katipunan noong December 5. Ito ang nabunyag sa sinagawang pagdinig ng Land Transportation Office Investigation and Intelligence Division ngayong araw tungkol sa malagim na aksidente. Halos ika-irita ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza nang mabatid mula sa abogado mismo ng kumpanyang may-ari ng bus na hindi pa nila naipababatid sa insurance company ang insidente. Ikinagalit din ni Asik Mendoza ang hindi magkakatugmang mga pahayag ng abogado ng trucking company sa mga nakasulat sa affidavit ng driver. Nakasaad kasi sa statement na sumailalim na raw sa mechanical test ang sasakyan, bagay na hindi naman ito mapatunayan. Sa ngayon ay makikipagpulong ang LTO sa Insurance Commission para mapadali ang pagbibigay ng danyo sa mga biktimang namatay at maging sa 25 nasugatan sa madugong insidente. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi makakaapekto sa presyo at supply ng manok ngayong Kapaskuhan ang naitalang kaso ng bird flu sa Camarines Norte. Ito ang siniguro ng Department of Agriculture kasunod ng pagdetect ng unang kaso ng highly pathogenic avian influenza ngayong buwan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tanging ang Pandibulacan at Talisay, Camarines Norte lamang ang may aktibong kaso ng bird flu base sa pinakahuling tala ng DA. Kaugnay nito, wala anyang nakikita ang Department of Agriculture na malaking epekto nito at kung titignan anya ng mabuti ay kontrolado naman ang bird flu case sa bansa. Samantala, patay naman sa pananambang at 3 katao. Kabilang ang isang sanggol. 3 buwang sanggol sa bayan ng Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang mga namatay sa ambush na sina Hara Jean Uto Lumend. Ang kanyang anak na 3 buwan pa lamang at isang nunukan Manalindo habang sugatan. Ang isa pang biktima na si Bay Kong Lumenda Utto. Ayon sa report, sakay ng minivan ang 4 na biktima na minamanaho ni nunukan nang ito ay pagbabarilin.
Base sa kumpirmasyon ni Raja Bayan Mayor Bay Maruha Ampatuan Mastura, misis ng kanyang personal escort na isang military officer ang namatay. Samantala, inimbestigahan pa ng mga otoridad kung ano ang motibo sa nangyaring pananambang na ikinamatay ng tatlong katao. Samantala, nasamsamang nagkakahalagang 51 million pesos na hinihinalang shabu sa Cebu City. Ayon sa PIDEA, naaresto ang umano'y isang high-value target sa isang buy-bust operation. Kinilala ang suspect na si alias Jotex na nakuhanan ng 8 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.5 kilos. Nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, Sale of Dangerous Drugs at 11, Possession of Dangerous Drugs, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, si alias Jotex. Ay, good afternoon, right worshipful Bob Moran. Nakikinig at nakikinig sa atin ngayon. Sama na natin si Grandmaster Ariel Kayanan, Right Worshipful Raul Canon at Right Worshipful Ruel Rivera. At congratulations din kina Attorney Benina Christian Turingan Bautista. Pasado na si Attorney Benina, ha? At pagbati mula Kevin Ramos at Bianca Bautista. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Happy weekend! Abangan ang mga balansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at ang Balikbayan from People's Republic of China. Kumusta lakay? Si Comrade Karen Oyong. Comrade Ayan. na! Comrade. Narikot na yata ni Xi Jinping ito. Ha? Na-debrief na ba ito? Pa-debrief muna sa ISAP itong si Miss K. Ha? Bye-bye. Happy weekend. Ingat-ingat. It's Swell Day. Yes, sana wala day. na mga hold-upper. Naku, traffic nga. Oo. Oras 5:03. This time check